Once again, good morning. The call of the gospel reading this morning can be very challenging, and probably it's one of the most challenging passages sa tanan nga mga ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo karon medyo challenging in a sense nga gihagit kita tungod kay this is not something that is easy for us. And the challenge is Jesus calls us to love our enemies. Mao na ang hagit nga gihatag ni Ginoong Kristo kanato. And not just our enemies, but to love our neighbor. In fact, in the Old Testament, ang karaan nga balaod nag-ingon nga love your brother, higugmaa ang imong isigkataw, apan dumti ang imong kaaway. That's the old law. But when Jesus came, nagtukod siya og bag-o nga balaod. Love your enemies, pray for those who persecute you. Okay? Because the old law says na to only love your brother, okay? To love your neighbor, and hate your enemy, imong dumtan ang imong kaaway. But in the new law, Jesus says, love your enemies and pray for those who persecute you. Iampo ang imong mga kaaway, okay? Higugma ang imong mga kaaway, o giampo ang tanan nga naglutos kanimo. And many of us, we think that this is difficult. Okay? Una-huna ta, kasagara nato, makahuna-huna kita nga, lisod kaayo na. Especially kada palang pag huna-huna nato daan sa atong mga kaaway. And one of the interesting questions is, who or what or how do we define the word enemy? No? Unsa may para kanato, unsa may pasabot nato kung moingon tag og kaaway? Okay? What is our definition of enemy? Okay? Something or someone nga nakasala sa ato? Is it someone nga dili ganahan nato? Is it someone that is against our belief, our principle, our way of life? How do we define the word enemy? Okay? But pinaka-importante sa tanan is we all agree that it is a struggle to identify an enemy. Okay? Lisod nato nga ma-identify kung kinsa ang atong mga kaaway sa atong kinabuhi. Tungod kay kung madungog nato ang word nga enemy or kaaway, ang una dayo mosulod sa atong unahuna is katubang mga tao nga nakasala nato or dili ganahan nato. Okay? But if we really understand and dig deeper on this, okay? That Satan is our enemy. Ang yawa, atong kaaway. Does this mean that we have to love Satan? Put ba na pasabot nga atong igugmaon ang yawa? Kay enemy maka. Okay? But the enemy that we are talking about here is the people who are so difficult to love. The enemy that we are talking about here are the people who have hurt and damaged us in some way. Mauni ang enemy, okay? Because when you say enemy, it's against you, okay? That's the opposite of an ally. The opposite of an ally or kauban is enemy, okay? Or the opposite of a friend is enemy.
And most probably, we will not have warm feelings to such people as these, no? Tinuod gid na nga dili kita mubati og gaan nga pamati towards aning mga tawhana, especially our enemies. But when Jesus, okay, called or tells his disciples to love their enemy, he was not talking about having warm feelings for them or for any kind. Okay? But Jesus was talking about their will over their feelings. Sa diyang gisulti ni Kristo ni, kining atong ebanghelyo karon sa iya mga tinun-an, ang buot pasabot ni Kristo nga dili ka nang paingon nga love your enemy, murag automatic dahil mo batik ka og kanang pabuutan-buutan din ka, gakos-gakos din ka sa imong kaaway sa tao kat ini mo ganahan. Dili na buot pasabot niya. Ang iyang buot pasabot nga dili magmatter ang atong emosyon. Okay? But it is our will, ang atong kabubuton. Okay? Nga ato kuno ning i-train ang atong kabubuton nga bisan pagdili nato gusto pero gustohon nato. Okay? That's what Jesus is talking about. Okay? Jesus is not an emotional God. Okay? Let's be clear on that. Jesus is not a sensitive God that relies on emotions. Wala magsalig ang Ginoo sa pagbati. Okay? Because the only feeling that God has is love. Okay? Unlike us nga, pausab-usab ang atong mga emotions. Kung ganahan ta karon, ganahan. Kung dili ta ganahan karon, dili ta ganahan. Ingana ta katupak. In our gospel, okay, the love that Jesus is talking about, okay, sa atong ebanghelyo karon, ningon siya nga, love your enemies. So, how do we even love our enemies? No? Mga igsoon, one of the best love languages that we can offer is love. Okay. Rather, it's prayer. Okay? Prayer is the best love language that we can offer, especially to our enemies. Okay? Manayong Jesus, pray for those who persecute you. Kay nasayod si Kristo because Jesus knows that even praying for our enemies is so difficult nga wala ganit tay pulong nga masulti nga maayo para kanila. Nasayod si Kristo ana nga lisod gani kay ang pag-ampo para sa ato mga kaaway, pero giignan ta niya nga higugmaon nato ang atong mga kaaway by praying for them. Amen. We pray for them. We pray for those who have persecuted and hurt us. We pray for those people who gave us the reason to dislike them. Atong iampo ang mga tao, kadtong mga tao nga naghatag ka nato og rason nga dili ta mahimong ganahan nila. Okay? It's like Jesus saying, love your enemy and pray for them. Okay? Mga na mga igsoon. So, ato nang iklarohon. Dili na pag-ingon nga, love your enemy. Imo nang adtoon din na imong gakos-gakuson dayon. Natok-on nimo hangtod nga nagbayulit ang naong. Dili na mo pasabot ingana. No? The first step to love our enemies is to pray for them. Ngay iampo sila. Now, question, do we pray for them? Okay? Ato ba silang giampo? In fact, sa atong pagka-selfish nga mga tao, muingon pagalit ta usahay nga adi kog ampuan kinsa man na aron nga iampo, kung iampo manggaling nako na dito na sa eternal repose iampo. No? Kay bagay na sa dito. No? Manunglo pa hinuon ta. Sultian na lang kita sa Ginoo nga iampo, ato pagiging gitunglo. Ibutang nato dito sa eternal repose. Murag kinahanglan ikaw gani siguro ang ibutang sa eternal repose.
Kung ingana manggaling. Jesus tells us to pray for those who persecute us, okay? Because this is a divine quality. Gisultihan na ni Kristo nga atong iampo ang mga naglutos kanato, iampo nato ang atong mga kaaway tungod kay Dios non kini nga kinaiya. Amen. This is a divine quality. This is a divine trait. Okay? Kaning mag-ampo ta para sa atong mga kaaway, sa mga naglutos nato. Dios non ni nga pamatasan. Okay, dili ni batasan sa tao kay again as I said earlier, dili gyud ta normally mo himo ani. Pero tungod kay ang Dios may nagsulti nga himuon nato, kun ato nang himuon, di ba? Ningon sa atong ebanghelyo, if we do that, we become sons and daughters of our Father in heaven. Kung ato na ning himuon, nahimo tang mga anak sa atong amahan nga naa sa langit. So, if we pray for our enemies, if we love them, okay, by praying for them, okay, ato di ang gipakita nga mga Kristohanon data. Okay? That's the message. No? Mga igsoon, kung masuko bitaw ta, wala ta sa insaktong pangunahuna, ay nakalimot ta kung kinsa ta. But if we love by praying for our enemies, makadumdum dayon ta kung kinsa ta. Na anak man dayon ta sa Ginoo, Kristohanon man dayon ta, nagsulod man dayon ta ni Ginoong Jesucristo. Di ba? It is to give expression to the love of God which goes out to all, even to those who least deserve it. Kaya ang atong pag-ampo para sa atong mga kaaway, atong gipakita ang gugma sa Ginoo ngadto kanila, ngadto sa kalibutan. Bisan pa sa mga tao nga atong gitan-aw nga dili takos sa gugma sa Ginoo. But the bigger question is, are you really deserving of God's love? Takos ka ba gyud sa gugma sa Ginoo? For you to say nga ang uban dili takos sa gugma sa Ginoo? No one is deserving of God's love. Walay tao nga angayan or takos para sa gugma sa Ginoo. But it is only by His grace, pinaagi lamang sa iyang grasya, maong nadawat nato na nga gugma gikan sa Ginoo. Mao na nga we do not have the right to say nga ang uban wala gihigugma sa Ginoo, nga ang uban dili takos ug angayan sa gugma sa Ginoo. Ug labaw sa tanan, we do not have the right not to love our enemies. Wala tay katungod nga dili mahigugma sa atong mga kaaway. Tungod kay niabot pod sa punto sa atong kinabuhi nga kita nahimo pong kaaway sa uban. Labi na nga nahimo tang kaaway sa Dios. And believe me, katong panahon nga naata ni ana nga estado sa atong kinabuhi nga nahimo tang kaaway sa uban ug sa Dios, somebody prayed for us. Naay nag-ampo nato na mausab ta. Naay nag-ampo nato nga makailata sa gugma sa Ginoo. So karon, how do we respond on that? By praying, by remembering our enemies. Karon nga kabuntagon, I want to challenge all of us. Gusto nako dasigon or hagiton ang tanan. Even to those who are watching this live stream, I want to challenge you. I want you to close your eyes and think about your enemies. I want you to think about the people that you do not like. Gusto na ko nga inyong naon katong mga tao nga dili ninyo ganahan. Katong mga tao nga giisip ninyo nga kontra ninyo sa inyong kinabuhi. I want you to think of them. Okay? And wait, sa dihang magunahuna mo sa ilaha,
ang pagbati nga kalagot musulod na dayon, no? Musulod na dayon ang kalagot, di na kaganahan, no? But just think of them. Pasagdi na yung pagbati, ayaw pagsalig sa imong pagbati. Do not rely on your emotions. And while you are thinking of them, can you say, okay, whether loudly or in your mind, pwede ba nga imong isulti diya sa hunahuna or pwede po nimo nga ibungad nimo, isulti gid nimo ug moingon ka nga, Lord, I pray for this person or persons. Ginoo, akong giampo kining tawhana or kining mga tawhana. Og igna din, Lord, I want to forgive them. Ginoo, gusto nako nga pasayloon sila. Lord, I want to be released gikan aning dili maayo nga pagbati. Lord, I want to be released from this negative emotion. Okay? And igna pagid ang Ginoo nga, Lord, set me free. Ginoo, ipahigawas ko. Og igna dayon, Lord, help me to love this person. Help me to pray for this person every day. Ginoo, tabangi ko nga mahigugma ko aning tawhana. Ginoo, tabangi ko nga akong iampo ning tawhana or kining mga tawhana kada adlaw. And then you open your eyes. When you open your eyes, you will remember that you are a follower of Jesus. So now, kinsa karon, kinsa man ta aron maingon ta nga dili ta takos sa gugma sa Ginoo. Diba? Sa tinuod lang, dili man gyud lisod nga magampo ta para sa atong kaaway. Naglisod lang ta tungod kay nagsalig gud ta sa atong pagbati. Kini atong gisaligan. In fact, the Bible tells us in Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Who can understand it? Ang kasing-kasing sa tao, maoy grabe ka kalimbungan sa tanan. Kinsa may makatugkad niini. Okay? Our heart, okay, will tell us a lot of things nga mao ni ang insakto, mao ni ang insakto. But the only one who can tell us what is right or wrong is only God. That's why we listen to God, not to our heart. Because if we listen to God, then God will speak to us in our hearts through His love for us, through the Holy Spirit. Okay? Again, Trinitarian na pod. It's a Trinity work, okay, of God. Mao na mga igsoon nga let us learn to love our enemies. And the first step is to pray for them. And I hope and pray that karon nga kabuntagon nga truly tinuray gyud nga some of us or most of us, okay, by faith mapahigawas kita gikan sa ato mga dili may pagbati towards them ug mapulihan na sa mga pagbati of love and peace that comes from God. Please stand.